Mabuhay! Ako po si Catriona Gray, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours, mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3 ng hapon. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman, at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na, sulong na! Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas at ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Isang mainit na pagbati sa inyong lahat mga kapadayon na imbag nga malem, maayong hapon, magandang hapon sa lahat ng kapadayon natin mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. O mga partners, ano ang kaabang-abang sa ating episode ngayong hapon? Nako mga partners, Rene, partner Ani, kaabang-abang ang hapon na ito. Dahil mga partners, sabi ni General Luna, masyado daw kayong mabait na dalawa. Ako muna ang pinatawag niya sa kanyang opisina at ako muna ang kanyang pagagalitan. At ako ang kanyang pagsasabihan. Hindi mga partners, ngayong hapon magkakaroon ako ng one-on-one interview kay Ginoong John Arcilla para mas alamin kung ano ang kanyang mga pinagkakabalahan at ano ang kanyang mga pwedeng ibahagi bilang craft as an actor, theater, film actor, at saka ang kanyang pagiging viral ngayon sa TikTok mga partner. Pag-uusapan natin yan, abangan nyo mga kapadayon. Naku, kaya naman pala partner, dahil pareho kayong gwapo ni Sir John Arcilla. Talaga idol ko rin yan ha. Pero eto na mga kapadayon, gusto niyo bang matutong magluto para sa Noche Buena ng isang Christmas sarap na recipe? Aba, tumutok lamang sa padayon dahil kasama natin si Chef Mike Tatung Sarto para sa kanyang Holiday Chicken Hamonado. Aba, masayang usapan at masarap na usapan ito. Talagang kaabang-abang talaga at katakam-takam ang ating episode dahil nandyan pa rin ang ating mga kwento nagbibigay ng inspirasyon sa Sining Inspirasyon. Pero bago natin umpisahan ng isang hapon na puno ng kasiyahan, kaalaman at inspirasyon, ay amin namin kayong iniimbitahan na muling humabol sa inyong nomination ng Gawad sa Manlilikha ng Bayan o GAMABA. Para sa detalyeng kailangan ninyong malaman, panoorin ang munting patalastas na ito. Ang Orden ng Pambansang Alagad ng Sining ay nabuo noong April 29, 1972
sa bisa ng Proclamation No. 1001 upang bigyan ng natatanging pagkilala ang mga Filipinong may mahahalagang ambag sa pagpapayabong ng sining sa Pilipinas. Ang mga manonomina ay dapat mapabilang lamang sa isang kategorya kung saan sila nagkaroon ng pinakamalaking kontribusyon. Ang iba nilang merito ay idadagdag sa CP. Ang mga kategorya kung saan maaaring magnomina ay ang mga sumusunod: Architecture and Allied Arts, Dance, Design, Film and Broadcast Arts, Literature, Music, Theater, at Visual Arts. Isumite ang mga nominasyon hanggang December 15, 2020 sa sumusunod na address. Para malaman ang kumpletong pamantayan at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng Pambansang Alagad ng Sining, maaari kayong makipag-ugnayan kay Ginoong Elijah Aban sa unaa@ncca.gov.ph o bumisita sa NCCA website www.ncca.gov.ph. Ang Gawad sa Manlilikha ng Bayan ay pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts. Sa pamamagitan ng Gamaba Executive Council ay nagsasagawa ito ng paghahanap para sa pinakamahusay na tradisyonal na mga artista ng bayan na nagtataguyod ng mga programang tinitiyak ang paglipat ng kanilang mga kasanayan sa iba at nagsasagawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang isang tunay na pagpapahalaga at pagmamalaki pa rin sa ating mga kababayan tungkol sa henyo ng manlilikha ng bayan. Ang pagsumite ng mga nominasyon ay bukas hanggang February 12, 2021 at maaring isumite sa sumusunod na address. Para malaman ang kumpletong impormasyon at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng Gawad sa Manlilikha ng Bayan, maaari kayong makipag-ugnayan kay Rosh Severo sa gamaba@ncca.gov.ph o bisitahin ang NCCA website sa www.ncca.gov.ph. Kaya mga kapadayon, humabol na kayo para sa pagsumite sa Gawad sa Manlilikha ng Bayan. Nabanggit na namin kanina kung ano ang inyong mga abangan, kaya tutok lamang dito lamang sa inyong paboritong online program tuwing alas 3 ng hapon, ang Padayon, the NCCA Hour. Magandang hapon mga partners at mga kapadayon. Ilang araw na nga lamang ay sasapit na ang bisperas ng Kapaskuhan. Paano nga ba ninyo planong ganapin ito? Kung simple pero makabuluhang salo-salo ang hagad nyo, ay tumutok lamang kayo rito sapagkat naghanda kami ng kwentuhang talaga namang bubusog sa inyo. Sa pagunguna ng aming bisita ngayong hapon, ay magluluto tayo ng espesyal na putahe para maging mas espesyal rin pero swak sa bulsa ang paparating na Noche Buena. Ngayong hapon, upang magbahagi ng kanyang espesyal na Christmas recipe, makakasama natin ang isang culinary expert, heritage cuisine advocate at published author na naging TV at YouTube personality na rin. Tubong Cebu City, nakilala siya bilang resident chef ng early morning news show na Umagang Kay Ganda at naging kinatawan na rin siya ng ating bansa sa Asia Madrid Fusion noong 2017, kung saan ibinahagi niya ang mga natatagong yaman ng Mindanao cuisine. Marahil ay napanood niyo na rin ang popular Netflix series na Street Food, kung saan ibinahagi rin niya ang ebolusyon ng street food sa kanyang hometown na Cebu. Mga kapadayon, isa po siya sa mga patuloy na nagtataguyod ng Philippine cuisine. Narito po kapiling natin ngayong hapon, si Chef Mike Tatong Sarto, na mas kilala sa kanyang mga fans bilang Chef Tatong. Maayong hapon, sir! Maayong hapon, Chef! Magandang hapon, Chef. Welcome to Padayon. Yung maayong hapon ninyo diha, no? Chef, malapit na ang Pasko. Busy na po ba kayo dyan sa kitchen ninyo? Nakakaupo pa rin po ba kayo? Medyo busy, pero lagi naman akong busy. So parang busier ng konti, pero generally, my life has been crazy this past few months. Yeah. So, Chef Tatong, ano po ba yung lulutuin natin ngayon? At bakit ito po ang napili nating i-share sa ating mga kapadayon ngayong hapon? Ang aking lulutuin ngayon ay holiday chicken hamonado. Kasi naisip ko ngayong Pasko, medyo
hindi lahat ang medyo abundant, no? Not all of us have abundance in our lives, pero we still want to celebrate Christmas. So, it's very important, nagkakagawa tayo ng isang recipe na abot kaya ng mga Pilipino. Pero, Paskong Pasko pa rin yung lasa, kaya gagawa tayo ng version ng hamon gamit ang chicken, kasi pag yung totoong hamon, alam naman natin yung mga classic na yung cured hamon, especially na may imported. Sobrang mahal, isang piraso nasa 4,000, 5,000, and mga imported ham, umaabot sa 20,000 per piece. Pero pwede ba na hindi tayo magpasko? Tayo Pilipino, we always choose to celebrate Christmas because not only we love Christmas, pero it's also because of our faith. Kaya gagawa tayo ng version na mas mura, abot kaya ng Pilipino. Chef, ano ho ba ang mga ingredients na gagamitin natin dito sa ating pagluluto para po makapagsimula na po tayong magluto, Chef? So very important yung ating sangkap dito. Ang primary natin ang manok, which is the most affordable protein natin ngayon sa bansa, kasi kahit fish is very expensive. Kaya chicken yung napili natin. And very important, ang una natin gagawin, naiasin na natin yung ating chicken, no? So yung chicken natin, we are brining our chicken. Dry brine lang siya. And what is the difference? Diba naririnig natin yung salitang hamon at hamonado? Diba? Lagi natin naririnig yan. Ang hamon kasi is a cured meat. So meaning, after mo siyang i-salt, i-cure mo siya, iniiwan mo siya ng ilang araw para mag-develop yung flavor, then mag-change yung parang protein structure ng meat na nagiging hamon siya. Diba? Kaya pag slice natin ng hamon, medyo pink siya kahit luto siya. Yan. So, we salt this at least for an hour, or kung may time ka, overnight mo gagawin yan. Yan. So, ito ang chicken ko, na salt na siya. Chef, kapag ka po overnight siya, kailangan ba siyang ilagay sa ref, yung chicken? Yes, you have to chill it. Very important na ma-chill mo lagay yung inyong chicken. So, ito siya, bubutasan ko lang on each side. Ito yung gagawin ko. I'm going to thrust the chicken. So, ibig sabihin na, di ba yung naka-spread yung legs, naka-spread yung wings. Para maganda siya for presentation. What we will do is, I will first stuff it with ginger at saka whole cloves of garlic. Yan. Yun ang una kong gagawin after ma-salt yung aking chicken. And binutasan ko yung ends, no? Yung may skin, excess skin dito sa, sa may puwet niya, no? We make 2 holes. And look at that, no? Ang leg natin, ang left leg will go into the hole on the right side. And on the other side naman, ang kabilang leg naman, ipapasok din natin dito sa butas on the other side. No? So what we're doing, we're thrusting the chicken so that when we present it on the plate later on, pag pinesent natin, maganda siya at hindi mo kailangan ng tali, kasi sometimes may technique din dito na lalagyan mo siya ng kitchen twine, pero ang pangit kasi kumakain ka ng manlok na bigla may sinulid, di ba? You don't want that to happen. So ito yung very simple nating technique, hindi mo na kailangan ng string. So look at that, no? It's well tucked in yung ating legs. And ang wings naman natin, look at that, ha? You see the wings? We will just parang, imagine mo yung manok mo nagba-backstroke. So front, extend, stretch, and tuck behind. Extend, stretch, and tuck behind. So yun, di ba yung chicken natin is very nice, nicely shaped, and what we will do, we'll just put it immediately into our pot. Chef, Oh. kapag nga po sinabing Pasko, talagang it is synonymous to Noche Buena. Hindi po ba? Para sa kalaman po ng ating mga kapadayon, paano po ba nagsimula ang Noche Buena sa ating kultura? Yung Noche Buena kasi is really related to our celebration of Christmas, no? So, it's because of our religion, di ba? A lot of us are Roman Catholics, and it's really part of the tradition of celebrating the birth of Christ. Pero I think it's also because of the American influence na nagiging more fancier and fancier yung ating celebration of Christmas. Kasi di ba, of the American way of portraying Christmas in the Hollywood spirit, di ba? Very Hollywood. We watch movies, mga White Christmas, mga ganun. So, parang instead of being a very religious and solemn occasion, it has become something that is like a party of sorts. Kaya we see that how certain traditions evolve through the years, so the influences, and also because of commercialism, kasi ang dami ding mga negosyo na bubuhay sa Pasko. Kaya, ginagawa nila is hyping the need for materialistic na mga
representations of Christmas. So, tayo mga Pilipino, kaya pwede naman tayo mag-celebrate ng simple na Pasko. Sisimba tayo, pagkatapos ng simbang gabi, kakain tayo ng konti sa bahay. Pwede na yun actually to celebrate the birth of Christ. Chef, ano na po yung next step natin after we put it in the pan? So, very simple. We just put everything together. Di ba? Yung chicken natin dito. And what do we do? Soy sauce. Meron tayong soy sauce. No? The soy sauce is 3/4 cup of soy sauce. 1/2 cup of soy sauce. And 3/4 cup of brown sugar. Meron din tayong banana ketchup, di ba? Huwag na tayo maghanap ng ingredients na mahirap hanapin. Gawa lang tayo kung anong meron tayo sa ating mga pantry, sa ating mga bahay-bahay. So may tayong banana ketchup. Meron tayong suka. Meron kayong suka sa bahay. Ito, gagamit tayo ng suka. 1/4 cup of vinegar. I-on ko lang yung apoy ko para simulan na natin yung pagluluto. Lalagyan ko din siya ng aking black pepper. Meron tayong black pepper sa bahay. And meron tayo ditong other nating aromatics. What are aromatics? Yung mga nagpapabango. So, what we want to do is to bring out the flavors of Christmas. So, what do? We have ginger. Yan. We have star anise. If you have cinnamon, you add cinnamon. Meron tayong sliced garlic and onions. Red bell pepper. Yan. Pineapple chunks. Isang lata na pineapple chunks. Yan. Very simple, di ba? And meron akong tubig dito. May cornstarch ako dito. And meron akong, just put my cornstarch in a bowl. Dissolve the cornstarch with water. And add it to my, pot. Very simple. Yan. I think kaya kung hindi kayo nagluluto, kaya niyo itong gawin. Oo Basta nga, Chef. marunong kayong mag-eat. Oo nga, Chef, Yeah, parang nakakatuwa. garlic. I'm sure yung mga kapadayon natin na-excite na makakagawa ng sariling hamon sa kanilang bahay. Actually, hindi ko in-expect. Nung sinabing hamonado, sabi ko, napaka-complicated naman ata nito. Nung nakita ko yung pagluto ni Chef, parang simple, parang kayang-kaya natin to. So, Chef, nung paghalo-halo nyo po, ayan, pagkatapos, kusa mo na siyang ihahalo, no? Kusa mo na siya ihalo, then you just let it simmer. Pakuluin lang natin siya, and every now and then, you baste it. Ibig sabihin ng baste, papaliguan mo lang siya ng sauce, no? Until it's done. Yan. Dadagdagan ko pala siya ng tubig, no? A little bit of water, around 2 cups of water. Yan. So, para lang tayo nag-adobo. Imagine mo, nag-adobo ka, nagdadagdag ka lang ng konting ingredients, pero ang ending mo, hamonado. Imagine how simple is that to do? And, yan. Wala ka na. No skills needed. Only values. Kailangan natin ng patience. Kahit hindi ka magaling, may patience ka. Kaya mo itong gawin. So, tatakpan ko lang siya. Let it simmer. And after 45 minutes, we will have our hamonado. Di ba? Wow! Alam mo mga partners ha, talagang itatago ko tong ating recipe na to dahil gagawin ko to sa aming Noche Buena. Actually, ako, partner, gusto ko pag uwi ko mamaya, bukas gagawa na ako kagad para at Kasi least meron pagdating... ka lahat niyan sa bahay, di ba? Yes, pagdating ng Pasko, perfect ko na yung aking hamonado. Chef, habang hinihintay nating mag-simmer yung ating hamonado dyan na chicken, sa inyong bahay, Chef, kwentuhan nyo naman kami, lalo na nung lumalaki kayo sa Cebu. Ano po yung pinaka-paborito ninyong handa tuwing Pasko? Kami kasi in Cebu, nung kabataan namin, everybody was around, all my cousins, all my uncles, all my aunts were there. So medyo bongga talaga yung celebration ng Christmas. Hindi nawawala yung hamon, hindi nawawala yung lechon. Yung lola ko nagluluto ng kare-kare. Then all my aunts, my mom would cook something. Meron kaming all sorts of desserts. So yung cooking natin has adapted. So ngayon, ang mga tao hindi na nagluluto, nagte-take out na lang or nagpapa-deliver during the holidays. Kaya a lot of our festive tables now are filled with favorites from different restaurants around the metro. Yun. The simplest Noche Buena I do at home is simple pero social. I make paella and steak and a salad. So Wow. okay na yan sa amin. Yung tatlong preparation na kasi ang dali naman gawin ng steak, di ba? Then Pasko din naman. Then paella, parang nagsasaing ka lang din ng kanin. Then salad, para kunwari healthy, di ba? Kasi kahit ng Pasko, you have to eat a healthy diet, lalo na medyo, di ba? Medyo tumatanda tayo ng konti.
we have to be very conscious of what we eat. So chef, may mga tips po ba kayo sa ating mga kapadayon na nagpaplano ng kanilang mga lulutuin para sa Noche Buena ngayong Pasko? One thing is to really plan ahead, no? Kasi sometimes, kung hindi tayo nagpa-plan ahead, napapagastos tayo ng malaki kasi last minute, ay bili ka na ng ganito, bili ka na ng ganyan, order ka na. Instead nakamura ka, napamahal ka. Kaya plan ahead, decide on what you want to prepare and be sure ilan kayo yung kakain. Kasi the tendency of Christmas is that kasi hindi tayo nakaplano, hindi natin alam, hindi natin ini-estimate ano lang yung kainin ng tao. We tend to cook too much food, di ba? Ilang beses tayo na mag-Noche Buena tayo ng bongga, pero oh my God, New Year pa, nagpapaksiw pa rin tayo ng lechon, di ba? Ako, right now, let's be practical. Let's just cook what we can consume at least for 2 days. I say 2 days kasi kinabukasan ayaw mo na magluto, may tira-tira. Talagang very simple si Chef at saka yung kanyang pinapayo na o nga lutuin mo lang yung kakainin mo para hindi ka na mag-iinit sa mga susunod na Papaksiw. araw. Magpapaksiw na lechon. So Chef, maliban po sa pagiging isang culinary expert, kilala rin po kayo dahil sa inyong YouTube channel na pinamagatang Simple. Ito nga Simple. Sa ngayon po, meron na po kayong lampas 1 million followers sa pinagsamang Facebook at YouTube pages po ninyo. Sa inyo pong experience bilang isang video content creator, ano po ba ang sekreto sa inyong tagumpay, Chef? I think for one is consistency. Kung iisipin mo naman, hindi naman tayo parang ma-artista yung dating di ba? It's not, some people kasi, artistahin, pwede itong mag-vlog, pwede itong, I think it's really the value of your content. If you deliver content that is useful to your audience, people will seek you out. And secondly is consistent. Kasi ang problema kasi ng marami, ang sipag-sipag magsimula ng vlog, after 3 or 4, ayaw nang gumawa. Diba? Kami, for Simple, we have around more than 400 recipes online. So, it's really hard work. Hindi siya biro na kesyo gusto mo lang mag-vlog and you're going to be successful. We have become successful over the years because of our consistency na kahit hindi masyadong glamorous yung ginagawa namin, pero people find the use and when they're looking for recipes they can find it. So it's also reliability. No? Hindi lang entertainment, pero pag may kailangan ka, alam mo sino yung hanapin mo si Simple. Kailangan ko ng ganitong recipe, si Simple na lang yan. Chef Tatong, maliban sa inyong bonggang tagumpay bilang isang TV at YouTube personality, kayo rin po ay matagumpay bilang isang published author. Balita po namin ay mayroon kayong bagong librong inilabas na pinamagatang Simple the Cookbook. Ano po bang dapat abangan ng ating mga kapadayon? Yeah. So I'm so happy about the book that we produced. I have a copy here. It's called Simple the Cookbook. Medyo maganda siya. It features more than 101 recipes. I'll show you pages, no? So it's very beautifully photographed. Yan. Yan, kita ba? Yan, beautiful. Nakaka-excite. Sura pa lang. Wow! Yeah, also, hindi lang yun kasi di ba mas nakilala naman tayo ngayon as a social media person. So yung ginawa namin, we tried to find a way to, put everything together. Pinakasal namin yung aking pagka-author bilang published author and aking pagka-social media personality by adding QR codes to the recipe. So all our recipes have QR codes. Papakita ko lang sa inyo ha. Ito, I think this is the first book of its kind in the Philippines wherein we have QR codes. No? So you have to get your phone. If you're using an Android, kailangan mo Scan the QR code. Scan the code. It goes to our website and you just scroll down and you will find the recipe under the video. So, kung example, kung hindi mo nakita hindi mo maintindihan yung sinulat, may video, visual, no? Bongga Video talaga. yung ginawa na multimedia yung book namin. Yan. To be in touch with the times, no? Kasi content is content in whatever form, di ba? Pero we have to be able to find a medium to be able to reach a younger audience kasi kaya ako nagpapaka-millennial ako kasi kung hindi malalaos tayo, di ba? Our content, no matter how valuable it is, if hindi siya swak sa the way the younger audience absorbs this information, hindi natin sila maaabot, no? Just like my first book. Yung first book ko, saan ba yung first book ko?
Philippine cookery from heart to platter. Ito, this is so NCCA. Di ba? Dapat may next book, NCCA should support. Yes. This is Philippine cookery from heart to platter. And this is the first cookbook, this is published like 4 years ago, that deals with Philippine cooking methods. Lahat tayo recipe. Pero sa akin kasi, based on my research, the cuisine develops out of that technology and the way society reacts to, what is around him. Ito siya, this book, yan. Beautiful. Very beautiful book as well. Yan. This is my first book. Yan, it deals, like for example, very interesting. Coconut and the different products that are derived from coconut. So we have the Nice. lambanog, the tuba, the bahalina, the coconut sugar, the coconut oil, extra virgin coconut oil, yung sa Mindanao, yung papaitong, yung palapa, yung parang sambal ng Mindanao, and all that. And this book actually won first place in the World Gourmand Award. So out of 57 entries from 57 countries, ang ating libro ang nanalo representing the Philippines. Yan. So, that was 4 years ago. Yan. So, tuloy-tuloy tayo nagpo-produce ng mga libros. Bali, gaano katagal po siya dapat mapaliguan? Ito siya, lulutuin mo siya ng around 45 minutes to 1 hour, no? Mhm. So, ito siya, what we're doing, we're just basting it. Mhm. Kasi, di ba, yung fire na nasa ilalim. And Mhm. gusto natin maluto din yung taas. Oh, niya. So, it's very important. looking so good, Chef. Look, it's so beautiful, di ba? Yeah. Imagine if you have that in your table. At saka parang Yan. accomplishment, chef, sa bahay mo makakagawa ka ng sarili mong hamon. Yes. Chef, balik ako dun, Exactly, true. balik ako dun sa book mo na 101 recipes, no? Bakit mo 101? Bakit hindi 100? Because it's better than 100%. Di ba? It has to be more than 100%. Kaya yung book namin, not only more than 101 recipes, but also, it's more than 101. Libro siya, pero imagine mo, may video siya. It's beyond a cookbook. Yun ang sabi namin sa 101. So chef, para naman po sa ating talagang mga kapadayon na talagang sobrang tight ang budget, paano ba natin magagawang simple pero meaningful ang Noche Buena at ang ating kabuang pagdiriwang ng Kapuskuhan, lalo po ganitong mayroon po tayong kinakaharap na pandemya? Actually, we have a lot of recipes on our channel. Probably not in the book kasi medyo it might be a little bit fancy. Kasi may mga kapadayon talaga tayo na siguro yung na-afford lang nila is, alam mo, yung dilata lang. Yeah, the reality of the situation right now is that medyo maraming tao naghihirap. Pero I think it's not just about the food we eat. I think it's about our attitude towards life, our attitude about, the things that are going on. Kasi kain tayo ng simple, di ba? Kain tayo ng simple ngayon. But if we had a positive attitude and we are happy to spend time with our family, sulit na rin yun, di ba? Padayon lang, di ba? Padayon lang ta, di ba? Yan. Paganda yung ating manok. Yes. Chef, kumusta na po ang ating manok? Eto na siya. Di na siya no. nagpuputak. Yan, malapit na siya. A little bit more. Ang Yan. ganda niya. You can the Sarap. oven if you want to. Yan. So ito, you just have to make sure that you keep basting it para sigurado kang lutong-luto yung inyong oven. It will take a little bit of time, pero tingnan mo naman yung ganda niya, no? So we can just cover it, no, and just let it parang simmer until it's done. Pero ako, I like to eat it this way kasi napakaganda ng itsura ng ating chicken, no? Look at that. Ang kinis-kinis niya. And the sauce is thickening beautifully. Yan. And it will be done very soon. Yan. Few minutes, maluluto na yung ating chicken. I-prepare ko na yung aking, hahanda ko na yung aking plato. Mga partners, now we know kung bakit talaga napaka-successful ng content ni Chef Tatung dahil sinasabi pa lang niya, parang busog na tayong mga manonood niya. Tatakam ka na kaagad. At saka talagang partner, hindi komplikado, napakasimple talaga. Tapos yung accomplishment mo pag ikaw yung nagluto, kahit na hindi ka talaga marunong, maiinganyo ka. Yan. Ayan na mga kapadayon ang hamonado. So challenge sa inyo yan na kayo ay makapagluto ng hamonado. Mga kapadayon, sana'y nag-enjoy kayo sa aming kwentuhan kasama si Chef Tatung. Sana sa pagsapit ng Noche Buena ay mabusog di lamang ang inyong mga tiyan, kundi ang inyong na ring mga puso. Tandaan, hindi kailangan ng magarbong handaan. Simple lang, sapat na. Sapagkat pagbibigayan
at pagmamahalan ang tunay na mahalaga. Hanggang sa susunod na kwentuhan, magkita-kita tayong muli dito lamang sa Padayon, Chef! Eto na, ating holiday chicken hamonado, padayon! Handog namin mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Mga kwentong puno ng lakas at tunay na napapanahon. Istorya ng isang masining na kababayang tampok namin ngayong hapon, ating pakinggan at ating hangaan. Dito lamang sa Sining Inspirasyon. Ako po si Jermel Mojica, isa po kong college instructor. Ang tinuturo ko po ay more on architectural and mechanical planning. Kaya dapat nakafocus sa ituturo sa mga students mo, sa lessons, sa topic. Almost 3 years na po akong nagtuturo. Hindi ko namamalaya na unti-unti ko na palang nakakalimutan ang totoong passion ko. At yun ay ang pagguhit. Ang ginawa ko, nanghingi ako ng mga pictures ng students ko, ng friends and relatives, and sila yung ginawa kong references. Nakakaguhit na ulit ako ng tao. And then parang sabi ko, gusto ko naman ng iba yung gawin ko, ganoon. Tinry ko yung poster paints. So ang ginawa ko, hindi ko siya sa canvas inilagay, kundi sa balat ko. Ang first na ginawa ko ay yung banana, sumunod na yung hotdog sandwich, and yun, marami ang natuwa. And then, nag-try na ako sa muka. Nung nag-try na ako sa muka, syempre, bumili na ako ng mga face paints. And then, una kong ginawa ay makeup illusion na marami yung face. And then, second ay yung tabingi yung ilong. And third, yung Wonder Woman, yung parang face mask na anime. So, ayun, natuwa din ako na kaya ko pala na mag-makeup using face paints. So, nung una, syempre natakot ako. What if madapuan ng sakit ng family ko? Anong gagawin ko? Matatapos pa ba to? Parang bang nag-overthink na ako at the same time, halo-halo na. So, paano ko nalampasan yung pagsubok na yon? Nalampasan ko yon syempre with the help of God. Lahat ng problems ko, lahat ng hinanakit ko, lahat ng tanong ko, sa Kanya ko sinasabi na bakit nagkaroon ng ganito, na sana matapos na to. And then, syempre, with the help of my family, pinapatatag yung loob ko. Also, mga best friends ko na nag-online group call na lang kami or video call. Yung boyfriend ko na lagi akong sinasabihan na kaya kong gawin to, ganyan. Artist din siya actually, and tinuruan niya ako na yung mga proper ways sa pag-drawing. And lalo niya ako sinuportahan nung nalaman niya na kaya ko ngang mag-makeup. Yung na-realize ko sa pandemic, gano'ng kahalaga yung pera, na dapat nag-iipon tayo, na dapat hindi tayo bili ng bili. And last is, kung gaano kahalaga yung pananalig kay God. Kasi kapag nanalig ka talaga kay Lord, malalampasan mo yun. Ang may papayo ko sa mga kapwa Pilipino ko, ito ay pagsubok lamang. Malalampasan din natin to, basta manalig tayo kay Lord. Huwag tayong panghinaan ng loob. Sa mga kapwa painters ko naman, huwag kayong susuko. Huwag kayong susuko na mag-explore. So sana na-inspire kayo sa kwento ko. Sabihin mo sa ating mga kababayan, hindi nakakamit ang kalayaan sa pag-aaruga sa kanilang mahal sa buhay. Kailangan nilang magbayad, dugo at pawis. Kailangan nilang tumalon sa kawalan. Oh, mga kapadayon, natatandaan niyo pa ba ang linyang ito? Isa lamang yan sa mga matitindi at makabuluhang linyan sa pelikulang General Luna, mga kapadayon. Ang highest grossing historical film dito sa ating bansa. At syempre, sino ba naman ang makakalimot sa pinakasikat na tagline na ito? Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili? Pumili ka! Wala pa rin talagang papantay sa kanyang galing bilang General Luna. Mga kapadayon, let's all welcome dito ngayon sa ating programa ang nag-iisang General Luna natin sa pelikula. Isang multi-awarded na artista at performer sa entablado at sa pinilakang tabing, si Ginoong
John Arcilia. Magandang hapon po, Sir John. Welcome po to Padayon. Balita ko po, nasa taping po tayo. Oo, nasa taping ako ng Ang Probinsyano. Sir, magandang hapon po uli. Welcome to Padayon. Magandang hapon po sa inyong lahat sa Padayon, sa NCCA Hour, at saka po sa lahat ng audience natin. Magandang hapon po sa inyo. Sir, kamusta po ang sitwasyon ng taping ngayong may panahon ng pandemya? Sobrang kakaiba dahil talagang hindi kami pwedeng magsama-sama, hindi kami pwedeng mag-get together. Bali, sa hotel lang kami, nakita mo na hindi lang ako mag-isa. Pagkatapos sa location, doon nakamaskara kami at saka naka-face shield. Saka lang namin tatanggalin yan pag-take. Even during rehearsals, nakamaskara kami at saka naka-face shields. Protocol, dahil sa mga nagdaan mga taping, minsan may mga paisa-isang nagiging positive. And then itatrace kayong lahat. And then magsa-stop ang buong taping, magsa-stop ang lahat, production. Malulugi yung production, maaantala ang lahat ng trabaho pag hindi nag-iingat. So talagang yung pag-iingat mo bukod sa yung para sa iyong sarili ay para sa buong produksyon, sa lahat ng mga kasama mong artista. In a way, frontliners din kami ng mga actors. Sir, talagang very challenging ngayong panahon ng pandemya pero gaya nga po ng sabi natin, tuloy ang buhay, sulong na Padayon. So sir, pag-uusapan po natin ang mga pelikulang ginawa ninyo, lalo na po yung General Luna. No? Marami na pong inaabangan na character na ginampanan mo sa telebisyon, pelikula at entablado ang ating mga kapadayon. Pero bago po tayo pumunta sa mga karakter na ito, siguro po magandang malaman ng ating mga kapadayon, sino po ba si John Arcilia noong bata pa siya? Paano po nagsimula ang hilig mo sa pag-arte? Ewan ko ba, bata pa lang ako, nangangarap na ako, naglalaro kami ng mga pinsan ko, ako si Batman, sila si Darna, iba't iba mga superheroes. Naglalaro kami ng mga bahay-bahayan ng mga treasure hunting sa likod ng bahay. Gumagawa kami ng mga set, naghuhukay kami ng lupa, naglalagay kami ng mga ginto-ginto kunyari. Tapos kunyari magta-travel kami, gumagawa kami ng sarili naming drama, no, ng mga bata pa kami. Napanood ko tong The Queen's Gambit, no. May nakikita ko yung sarili ko nung bata ako. Nung bata ako, nakatingin ako sa ceiling, napapanood ko yung sarili ko. Lahat na nangyari sa akin ngayon, nakita ko na nung bata pa ako sa ceiling. Pinapanood ko yung sarili ko sa ceiling namin. Nakikita ko, nagpe-perform ako on stage, tumalabas ako sa screen bilang isang artista. May mga stunts pa nga ako na maaalala ko na actually nangyayari nung nasa CCP na ako, nangyari nung artista na ako. Hindi ko alam kung bakit, pero na-visualize ko yung mostly yung nangyari sa akin ngayon. Lumaki ako doon sa mga spontaneous na nagbabalagtasan sila sa harapan pag mayroong mga party, pag may gathering, pag mayroong mga reunion, kasi mahilig yung pamilya ng mother ko sa reunion. Bigla na lang may tutula ng spontaneous, sasabihin habang kayo'y nasa aking harapan at ang inyong mga matay sa aking nakatunghay, kitang-kita ko ang inyong mga ngiti na para bang naghihintay ng aking sasabihin kung kayo'y matatawa o kayo ba'y malulumbay. Something like that. Yung very spontaneous, no? Kung ano yung pakiramdam nila, yun ang sasabihin nila. Nagising ako sa ganong klaseng pamilya sa side ng mother ko. So very interesting, sir, no? Parang nakita mo ang pelikula mismo ng iyong buhay. So talagang kayo po ay nakatadhana sa larangan na ito, sir. Pero sino po naman ang iniidolo natin sa pelikula man o sa entablado? Actually, hindi ako mahilig mag-idolize. Ewan ko, mahilig ako manood ng pelikula. Pero syempre, nung lumalaki ako, mga kinalakan kong mga artista, sila Meryl Streep, sila Glenn Close, si Robert De Niro, yung mga yan, sila Al Pacino. Sa Pilipinas, sila Christopher De Leon, sila Mark Hill, si Bembol Rocco, sila Sharon Cuneta, Bill Manora. Yun yung kinalakihan ko. Pero never akong nag-idolize. Humahanga ako sa pelikula, pero hindi ako nagiging fan. Parang humahanga lang ako sa magaling umarte at maganda yung istorya. Sir, nang mapabilang ka po sa tanghalang Pilipino ay gumanap ka sa iba't ibang mga produksyon tulad ng Orosman at Safira, Walang Sugat at sa Rizal Musical Trilogy. Kamusta po yung naging karanasan mo sa teatro noon? Well, siguro magkasamang swerte at saka dedikasyon. Kasi kung tutuusin, ang dami ko nang nagawang mga characters na mga role. Bago pa ako nagsisipi, nag-Bonifacio na ako, nag-Emilio Aguinaldo na ako sa Huling Gabi sa Maragondon, naging Bonifacio ako sa
anak ng bayan. Tapos nung nasa CCP ako, nag-Jose Rizal ako. So sir, talagang tunay na napakadami nyo na pong nagampanan na karakter sa pelikula at sa entablado. Paano nyo po iniiba-iba ang atake sa mga karakter na ginagampanan ninyo? Ang kagandahan at napakaswerte namin bilang mga artista sa teatro, bago pa ako naging taga-CCP, marami na akong training sa National Media Production sa teatro sa probinsya. Tapos sa PETA, natutunan ko dito sa PETA, pinag-aaralan mo yung tatlong aspeto ng isang karakter, no? Yun ang kagandahan pag natutunan ko sa teatro, pinag-aaralan niyo yung milieu, pinag-aaralan niyo yung period, pinag-aaralan niyo yung kultura, kailang taon nangyari ang istoryang ito, anong henerasyon, anong paniniwala ng mga tao nung panahon na yon, paano mag-isip ang mga tao noon, tapos yung tatlong P, yung psychological or three-dimensional aspect ng isang karakter, no? Yung physical, madali namang i-explain yon, yung psychological or emotional, tsaka yung sociological. Importanteng malaman mo yung tatlong yon sa ginaganapan mong karakter para mabuo mo siya sa iyong sarili, ilalagay mo siya sa backbone mo, para ma-structure mo kung paano siya magre-react sa bawat eksena, no? Kaya dapat malinaw sa iyo yung backbone ng isang karakter, kung ano yung tatlong bahaging yan sa buhay niya. Ako naman, Sir Jan, napakaswerte po ng ating mga kapadayon dahil sa inyo mismo nila narinig ang tip para sa larangan na ito. So Sir Jan, habang sinasabi niyo po yung mga tips, sigurado yung ating mga kapadayon gustong makahingi ng sample sa mga produksyon na ginawa ninyo. Pwede ho ba kami makahingi sa inyo ng sample sa mga ginawa ninyong produksyon? Lawa, kasing tanda ng panahon, kasing lalim ng luhang libing na maalon ng amang inalipos na lubot at buhangin sa kailaliman. Paraanin ang dasal at pananambi. Wow, sir! Ang swerte naman ng ating mga kapadayon. Mga kapadayon, bihirang pagkakataon din na narinig niyong umawit si Sir Jan. Kaya maraming salamat, Sir Jan, sa inyong pong pagbabahagi ng inyong awit. So Sir Jan, mula po sa teatro, ay pinasok mo rin naman po ang pelikula. Dalawa po sa nauna mong pelikula ay Mulanay, Sa Pusod ng Paraiso, at Ligaya ang itawag mo sa akin, kung saan magkasunod po kayo nanalo ng acting awards. Kamusta naman po ang karanasan mo sa dalawang pelikulang ito? Actually, ang pinakauna kong indie film talaga yung Mulanay, no? Kasi hindi pa nun uso yung tinatawag na indie film, pero yun ang pinakauna actually na indie film, no? Kasi katatapos ko lang noon na gumawa ng isang mainstream na pelikula, yung Sayo Lamang with Richard Gomez and Aiko Melendez. At iyon ay actually prutas nung naging commercial ko, ang Coffee na Lang Dear. Alalahanin nyo, bago ako naging active sa mainstream, sa TV at sa pelikula, from theater, nakita muna ako sa commercial yung Coffee na Lang Dear. Yung Coffee na Lang Dear ang nagtawid sa akin papunta sa mainstream. After that commercial, nagkaroon ako ng isang biglang malaking commercial na pelikula bilang kapatid ni Richard Gomez. So, ang buwelta ko sa pelikula ay mainstream kaagad na dalawang big star. Pagkatapos noon, dumiretso lang ulit ako sa pagtateatro. Pagkatapos ng diretso kong pagtateatro, inoffer sa akin yung Mulanay. Ito naman ay isang indie film na alam mo yung talagang nasa remote kayong isang bayan na nakatira kayo sa baryo na talagang alam mo yung totoong baryo na yung baryong alam mo yung maraming dumi doon sa tabi ng dagat, doon dumudumi ang mga tao, yung amoy ng pagkain at amoy nung something doon sa isang lugar sa tinatawag na Patabog, no? Well, hindi naman, ang Mulanay naman ay magandang bayan, hindi ko naman sinasabi. Pero noong mga panahon na yon, yung isa sa mga baryo ay ganoon. In fact, yun yung dahilan kung bakit dinadalaw siya ng doctors to the baryo kasi yun yung kwento eh. At yun ang naging first best actor naman na award ko.
sa Manila Film Festival noong 1996. So sir, pag sinabi namang John Arcilla, isang versatile actor agad na pumapasok sa isipan ng ating mga kapadayon. Pero hindi po may iwasan na ma-associate ka bilang kontrabida o kaya naman sa mga seryosong karakter. Sa tingin mo po ba, ito po ba yung dahilan kung bakit ang naging perception sa'yo ng mga tao ay medyo seryoso o stricto po kayo? Siguro lang hindi ako nabigyan nga ng role ng mga light. Siguro lang nagkataon lang na pagdating sa mainstream, yun yung mga mas yun kasi medyo ang atin kasing mainstream siguro meron pa rin kasing stereotyping. Minsan kung saan ka sumwak na nagustuhan nila, doon na lagi ang ibibigay sa'yo. So mabuti naman kahit paano, ang kagandahan sa akin, napakita ko yung dalawang side na pwede akong maging ape, pwede akong magmukhang antagonist. Nagagawa ko naman yun. I mean, sa General Luna, seryosong nagpapatawa ako doon sa Panty Sisters, seryosong nagpapatawa ako. And I think gusto naman ng tao. Sir, dahil sa galing nyo talagang magdala ng karakter, balita po namin sa pag-acting ninyo, natakot ang megastar si Sharon Cuneta sa isang pelikulang ginawa ninyo nung Quaresma kay Eric Mati. Maaaring niyo ba kaming kwentuhan dito sa nangyaring ito? Actually, nag-click kami ni Sharon Cuneta eh. Actually, yung takot na yan, I think, part of promo. Kasi nakakatakot yung role ko. Talagang dapat siyang matakot kasi like, may sinampal ko siya. I mean, dinilaan ko yung dumudugo niyang labi. Kasi I'm a possessed man. I'm a demon-possessed husband of Sharon Cuneta. Pero alam mo, every after take, you know what, sobrang, para lang kami magkaklase ng high school, alam mo, sobrang nakakatuwa si Sharon. Yun, nakakatuwa ang kwentong yan, Sir John. So nag-usap na tayo sa drama. Kanina nag-musical kayo. May mga action. Pero sabi nga kanina, Sir John, ang tingin sa inyo ay isang seryosong tao. Pero actually, lumabas ang iyong pagiging masayahan at positive na tao. Actually, nung nagsisimula po yung lockdown, isa ako sa nanonood ng inyong mga TikTok videos at tuwang-tuwa ako doon sa mga napapanood ko po, sir, no? Kaya may mga nag-viral po kayong video sa TikTok kung saan game kayo na nagdadub ng mga makukulit na linyahan. Ano po yung naisip mo noon? Bakit mo sinimulang mag-TikTok? Katuwaan ho ba ito? O challenge ka po ng iyong mga kaibigan? Siguro mga ilang panahon ko nang naririnig yung TikTok sa isang staff ko, no? Nakikita ko yung mga TikTok niya, parang lang siyang dub smash nung unang panahon, ano? So baliwala lang sa akin. Nagkasakit ako. Busy na rin ako nun dito sa probinsyano. So, nakahiga akong ganyan, may sakit ako. So, parang bored na ako. Yung staff ko na yan, nasa kabilang kanto ng room ko. Naiinggit ako sa kanya kasi ako may sakit. Anong ginagawa mo? Sabi ko sa kanya. Tapos pinakita niya sa akin. Yung ano na naman, TikTok. Sabi ko, okay. Sabi, gawin mo. You know what? My first TikTok was actually this 3 kutsara. Totoong may sakit ako noon. Bumangon ka na dyan at kumain ka na, ha? Paano ko gagaling yung kung wala laman ang tiyan mo? Nay, wala po akong gana. Tsaka nahihirapan akong lumunok eh. Sumubo ka kahit 3 kutsara lang para makainom ka ng gamot at magkalaman yung tiyan mo. Nabi ko na nga nahihirapan akong lumunok eh. 3 kutsara pa talaga. So ginawa ko lang siya, sinabayan ko na yung pag nakita mo sa TikTok ko yung may balot ako dito ng mga first few TikToks, totoong may sakit ako noon. And then pagtingin ko, nakasabay nung boses, sobrang natawa ako sa sarili ko, hindi ko ma-imagine. So sabi ko, nakakatawa pala talaga. I can't imagine myself doing these things na iba yung boses ko. Yung ginawa ko kay Vice Ganda, the same day din, nung the same day, bumangon yata ako, tapos tumayo ako, ginawa ko naman yung kay Vice Ganda. Nag-hot item ka agad sa TikTok. Papasok ako ng restaurant, tatanong mo, kakain po kayo? Hindi, magsasaing, baka pagod ka na eh! Lilinisin ko yung plato! Teka lang, puso mo, wag kang magagalit. Agigil mo siya ako eh. And speaking of online content, sir, congratulations po sa awit at tula, pagbabalik tanaw sa hari ng balagtasan ng CCP. Pwede ho ba kaming kwentuhan tungkol sa programang ito? Ang rehearsal namin sa Zoom, alam mo yon. Yung hindi mo maramdaman yung co-actor mo, although nagto-throw lines kayo, ang hirap. Kasi nasanay ako sa rehearsal as an actor, mas madali kong memoryahin ng linya ko kung alam ko kung nasan ako nung panahon na yon. Kasi pag binablock ka at the same time, I can memorize all the lines easily. Hanggang sa finally nag-meet kami, so
nag-rehearsal, for the first time, nagkaharap-harap kami. Whew! Ang sarap ng feeling, alam mo yan. So, well, finally, nabuo naman namin and then we gave our best and I think nagustuhan naman ng tao and ni Dennis at ng director namin, si Ricky Davao and our President Nick Lizazo. Congratulations po sir sa lahat ng bumubuo ng production ng proyektong ito. At ngayong Pasko nga po ay naging online na rin sa kauna-unahang pagkakataon ang Metro Manila Film Festival at meron po kayong pelikula dito sir. Hindi ba ito yung Suarez, The Healing Priest? Pwede niyo ba kaming kwentuhan tungkol sa pelikulang ito? Sabi ko nga lagi kong sinasabi nung naririnig ko lagi si Father Suarez sa mga kapatid ko kasi mga attendees ni Father Suarez sa mga kapatid ko sa kanyang mga healing mass. So, kumbaga naririnig ko na siya, although hindi naman ako mahilig umattend sa ganyan, pero ako may faith ako tungkol sa healing. So, nagsabi ko, pwede bang pakisabi, gusto kong i-meet si Father para magkwentuhan lang kami tungkol sa buhay niya. So, dumating yung meeting. Pag upo ko pa lang doon, napaka-light ng atmosphere, napaka-light ng feeling, napaka-positive ng air. Wala akong nararamdaman kahit anong negativity. And then suddenly, ito pa lang si Father Suarez, fan pala ng General Luna at ako pala talaga yung pinili niya para gumanap sa kanya. And before actually the meeting, nung mabasa ko yung controversy, actually pinanood ko yung kanyang mga homily. So, na-inlove ako sa mga homily niya. The way he speaks, no? In fact, nakanganga ako pag siya yung nag-homily. So I was actually caught between saying no and yes because then kahit merong controversy, actually na-mesmerize ako the way he speaks. Talagang ibang klase si Father. Sa pagkukwentuhan namin, so nakita ko na wala akong dahilan para mag-doubt. So I have to embrace the film. But what happened was, hindi ko siya ginaya. Hindi kagaya ni General Luna. Kinuha ko lang yung essence niya. Isa ito sa abangang pelikula sa Metro Manila Film Festival, Sir John. Lalo na ikwento nyo po na mga ganito ang maaari nilang mapanood. Ang dami pong learnings na natutunan namin sa inyo ngayong araw na ito. Bilang panghuli po, dahil nalalapit na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, paano po nagdidiwang ng Pasko ang isang John Arcilla at ano po ang Christmas message ninyo para sa ating mga kapadayon? Karaniwan naman kasi ang Pasko namin is karaniwan kanya-kanya, no? Tapos pagdating ng bagong taon magsasama-sama kami or conforme yan sa buong family, minsan sasabihin namin magsama-sama tayo ng Pasko, sa New Year tayo magkanya-kanya. So usually ganun. Pero usually ang Christmas talaga is for family. Ang Paskong ito, ang tingin ko ay pagninilay kasi tayo yung mga tayo maraming nangyayari sa paligid natin, sa may pandemya, mayroong social unrest. So it's time for us to introspect and imbitahan natin ulit si Jesus na ipanganak sa ating mga puso kasi yun naman talagang essence ng Christmas. So sir, sa pagkakataon po ito, gusto ko po sanang i-request sa inyo na imbitahan po ninyo ang ating mga kapadayon bilang General Luna na panoorin ang ating programang Padayon, The NCC Hour, at sa huli po ay babanggitin po ninyo ang title ng ating programang Padayon. Pwede ho ba yun, sir? In character Okay. na General Luna? Negosyo, kalayaan, bayan mo sarili, pumili ka! Pero dapat may piliin ka. Ha? Pero habang nag-iisip ka ng iyong pipiliin, manood ka ng show ng NCCA dahil marami kang matututunan tungkol sa kulturang Pilipino. Nalilimutan na natin Nalilimutan na natin ang ating sariling wika, ang ating sariling kultura. Hindi pwede yan! Tayo mga Pilipino, dapat nating igiit at ipaglaban ang ating sariling kaluluwa. Wag ninyong kalilimutan ang Padayon. At wag ninyong kalilimutan na manood ng MMFF. Sa December 25, pumasok kayo sa upstream.ph. Dapat panuurin ninyo ang pelikulang Pilipino, lalo na ang Suarez. Sa pelikula, may mga casting na talagang tumatatak na sa puso at isipan ng ating mga manonood. Kevin Cosme at si Dolphy, si Elsa at si Nora Honor, si General Antonio Luna at si John Arcilla. Iconic ika nga, ngunit sa likod ng mga karakter na ito ay mga taong sa kanilang sining ay pursigido. Salamat po sa inyong talento at presensya, Ginoong John Arcilla. Padayon po, maraming Padayon po, maraming salamat.
maraming salamat mga kapadayon. Lumipas na naman ng isang oras. Sana'y nabusog namin kayo ng isang oras ng saya at bagong kaalaman. Mga partners, gusto ko lang balikan kanina yung sinabi kanina ng ating chef Flores mula sa Cebu City, no? Yung going back to the simple times, no? Yung actually yung pag-prepare nga niya kanina ng holiday chicken hamonado ay napaka-simple. Akala natin napaka-expensive nun pag in-order natin sa restaurant. Pero kanina present niya na napakapayak. Pero actually yung presentation at saka yung the joy of preparing it makes it really bonggang-bongga, hindi ba mga partners? At ngayon sa panahon ng pandemya na hindi tayo masyadong libreng nakakalabas, nakakabili ng kailangan natin, maganda yung nasabi niya na let's go back doon sa yung tradisyon natin, yung mga nauna, yung simple lang na hindi mo kailangan ng magarbong presentation, na pag-celebrate ng Pasko, being with family, at saka syempre yung joy of preparing it together with the family. Kanina sabi niya, it's a family affair. Yung kanilang paghahanda ng Noche Buena. Kaya napakagandang actually isip-isipin yon ngayong panahon ng Pasko. Simple, ika nga, sabi ni Chef Tatung. At alam mo, partner, napakaswerte mo sa iyong interview kay Sir John Arcilla. Ilang beses ko na na-meet ng personal sa Sir John Arcilla. Talagang napakasimpleng tao na napakabuti, napakabait. At syempre, talking about simplicity, sabi nga na isang awitin, simpleng buhay ay kay saya. Mayroong ngiti, mayroong sigla. Hindi ba't napakaganda kung simpleng buhay lamang tayo. Mga partners, at alam mo mga partners, gusto ko i-relate sa isang okasyon sa buhay namin magkakapatid ngayong Kapaskuhan na kung saan magkakaroon ng kaarawan ng aking kapatid. Nag-iisip kami ng marangyang kaganapan o selebrasyon, pero pagdating ng araw na yon, parang naisip ka namin na tama, mas maganda nga na magsama-sama na kayong magkakapatid, ang mga pamangkin ko, at hindi ba't i-celebrate ng payak lamang. Ito ang tunay na diwa ng kaarawan ng ating Mesiya. Yun mga partners, dahil simple ang pinag-uusapan natin. Sa totoo lang naman, mas magandang mamuhay ng simple sa buhay. Kasi di ba yung karangyaan, yung masyadong ambisyon, lahat ng mga material na bagay gusto mong makuha, no? Minsan yan ang nagiging cause ng stress ng iyong buhay. Yung nakikipag-compete ka, kailangan mas mahal yung gamit mo, mas branded yung mga items na binibigay mo, maghahanap ka ng regalo na parang, at mag-expect ka ng regalo na talagang masyadong mahal, masyadong bongga. Sa panahon na ito ng pandemya, ito yung pinapa-alaala sa atin ng dakilang lumika. Katulad ng Mesaya na isinilang sa sabsaban, kung saan ang ating Panginoon ay nagpapakita ng payak na pamumuhay. Mga kapadayon, mag-isip tayo na ang buhay ay hindi material na bagay na siyang pwede makapagpasaya sa atin. Ang mahalaga, may puso ka ng pagmamahal at kayo ay magkakasama-sama at nang sa gayon, kahit na anong simpleng nasa hapagkainan, ang mahalaga sama-sama kayo. Hindi kailangang maging marangya ang pamumuhay para maging masaya dahil sabi nga, ang saya ay nasa pagsasama-sama ng bawat isa para mas maramdaman natin ang tunay na pagdiriwang at diwa ng Kapaskuhan. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Dito sa programang hatid ng NCCA at ng CCP, kami ugaling samahan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes tuwing 3:00 ng hapon. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programa nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na!